Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? At maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sabi nila, kayang bilhin ng pera ang lahat. Ang pinakamagarang mansyon, ang pinakamabilis na sasakyan, maging ang respeto ng karamihan. Ngunit paano kung ang sarili mong katawan na ang iyong kalaban? Mananaig pa rin ba ang kapangyarihan ng salapi? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng ating bagong serye na pinamagatang Pagluhod ng Hari. Silakbo. Pinindot ni Silakbo Montesilangan ang off button sa remote control ng telebisyon. Kasabay ng pagdilim ng dambuhalang screen sa kanyang harapan ay ang pagbaon ng isang matalim na kirot sa kanyang tagiliran na parang mainit na bakal na biglang idiniin sa kanyang laman. Hayop, bulong niya sa sarili. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Napakuyom ang kanyang kamao habang napasandal siya sa malamig at makinis na marmol ng kanyang vanity table. Sa salamin, ang nakita niya ay ang imahe ng kapangyarihan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Ang buhok ay maayos na nakasandal, ang panga ay matatag, at ang mga mata ay kasing talim ng sa isang agila. Siya si Silakbo Montesilangan, ang hari ng kanyang imperyo, isang bilyonaryo na kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang tawag lang. Ngunit ang refleksyon ay isang kasinungalingan. Sa ilalim ng mamahaling tela, ang kanyang katawan ay nagtataksil sa kanya. Ang kirot na yon, isang pamilyar na kaaway, ay paalala ng kanyang kahinaan. Isang kahinaan na hindi kayang lunasan ng pinakamagagaling na doktor sa mundo o ng milyon-milyong dolyar na ibinayad niya sa kanila. Sir Silakbo, isang katok mula sa labas ng kanyang silid ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Handa na po ang lahat. Naghihintay na ang media. Huminga siya ng malalim. Pinipilit itaboy ang sakit. Hindi ngayon. Hindi siya maaaring magpakita ng kahit anong kahinaan. I'll be there in a minute, Lius. Sige, pinsan. We'll handle them until you get there. Sagot ng boses sa labas, puno ng pag-aalala na alam ni Silakbo ay totoo. Si Lius Andrade, ang kanyang pinsan, ang kanyang kanang kamay, ang nag-iisang tao sa mundo na pinagkakatiwalaan niya. Muli niyang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Isinuot ang maskara ng isang haring hindi matinag. Inayos niya ang kanyang kurbata at sa isang huling sulyap, ang lalaking nakakaramdam ng sakit ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang bilyonaryo, ang alamat. Pagpasok niya sa conference hall ng Torre ng Hiraya, ang headquarters ng Montesilangan Prime Holdings, ang bulungan ay naging isang dagundong ng mga flash ng kamera. Ang mga reporter ay parang mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima. Ngunit nang siya ay maglakad patungo sa podium, ang lahat ay tumahimik. Ganoon ang kanyang kapangyarihan. Umupo siya, kasama si Lius sa kanyang tabi, at hinarap ang dagat ng mga mukha. Mr. Montesilangan, simula ng isang babaeng reporter mula sa unahan. For weeks, there have been rumors about your declining health. May katotohanan po ba na na-confine kayo sa ospital noong nakaraang buwan? Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo. Declining health? Miss, kung ang pagpirma sa 2 multi-billion-dollar deals sa loob ng isang linggo ay palatandaan ng declining health, siguro ay dapat nang mag-decline ang kalusugan ng lahat. Nagtawanan ng ilan, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. But the photos, sir. Photos can be deceiving. Putol niya. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Maari kong tawagan ng editor mo ngayon din at bukas. Baka larawan mo na ang nasa classified ads. Naghahanap ng bagong trabaho. Ang banta ay malinaw. Ang reporter ay namutla at umupo. Ngunit alam ni Silakbo na hindi ito sapat. Kailangan niya ng isang palabas. Isang bagay na napakalaki, napaka-absurdo, na siyang magiging usap-usapan ng lahat at magtataboy sa mga chismis
tungkol sa kanyang kalusugan. At doon, sa gitna ng mga mamamahayag, nakita niya ang perpektong target. Isang babaeng simple ang kasuotan, nakatayo sa likuran, hindi nagtatanong, hindi kumukuha ng litrato, nakatingin lang ito sa kanya. Hindi tulad ng iba na may kasamang pagkagahaman o takot, ang mga mata ng babae ay may dalang kakaibang kapayapaan. Tila wala ito sa lugar, sa magulong silid na yon. Ayon sa impormasyong ipinadala sa kanya kaninang umaga, ang pangalan niya ay Ginhawa Alpas, isang faith healer o wellness practitioner na inirekomenda ng isa sa mga empleyado ng kumpanya bilang isang desperadong solusyon, isang kalokohan. Ngumiti si Silakbo, isang ngingiting mapanghamak. Alam niyo kung ano? Sabi niya sa mikropono. Nakuha ang atensyon ng lahat. Pagod na ako sa mga chismis na ito, so let's play a game. Itinuro niya ang kanyang daliri sa babaeng nasa likuran. Ang lahat ng mga mata at kamera ay napabaling dito. Ikaw, sabi ni Silakbo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Miss Ginhawa Alpas, tama ba? I heard you perform miracles. Ang salitang miracles ay sinabi niya na may halong pangungutya. Ang babae, si Ginhawa ay hindi natinag. Tumango lamang ito, ang kanyang mukha ay kalmado. Well then, here's a public offer. Patuloy ni Silakbo, bawat salita ay idinisenyo para sa maximum impact. I will give you $1 million cash if you can cure me of my illness in 30 days. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Leos ay napatingin sa kanya, naguguluhan. At kung mabigo ka, dagdag ni Silakbo, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ginhawa. Aaminin mo sa buong mundo na ikaw ay isang huwad, isang manloloko. What do you say, Miss Alpas? Are you willing to bet your reputation against my $1 million? Ito na ang palabas na gusto niya. Ang headline bukas ay hindi tungkol sa kanyang sakit, kundi tungkol sa aroganteng bilyonaryo at sa kanyang $1,000,000 na laro laban sa isang hamak na manggagamot. Ang katahimikan ay halos nakakabingi habang hinihintay ng lahat ang sagot ni Ginhawa. Dahan-dahan itong lumakad pasulong. Ang mga kamera ay sumusunod sa bawat galaw niya. Huminto siya ilang talampakan mula sa podium. Tiningnan niya si Silakbo ng diretso sa mata at sa isang sandali, pakiramdam ni Silakbo ay nakikita nito ang lahat ng sakit na itinatago niya. Pagkatapos, sa isang boses na malinaw at matatag, sumagot ito. Tinatanggap ko. Sumiklab ang kaguluhan. Ang mga tanong ay parang ulan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ngunit si Silakbo ay hindi na nakikinig. Nakatitig lang siya sa babaeng tumanggap ng kanyang imposible at mapanghamak na hamon. Sa pagtatapos ng press conference, habang papalabas na siya, sinadya niyang dumaan sa tabi ni Ginhawa Alpas. Ang lahat ay abala at walang sino man ang nakapansin nang huminto siya sa tabi nito. Yumuko siya. Ang kanyang mga labi ay malapit sa tainga nito at sa isang bulong na puno ng yelo at pagbabanta, sinabi niya ang mga salitang para lamang dito. Simulan mo nang magdasal, binibini, dahil sisirain kita. Isang hamon na nagkakahalaga ng $1,000,000. Isang laro na ang nakataya ay hindi lamang pera, kundi pati na rin ang karangalan. Ngunit para kay Ginhawa Alpas, hindi ito isang laro. Ito ay isang misyon, isang pagkakataon upang patunayan na ang tunay na paggaling ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling gamot, kundi sa pakikinig sa sariling katawan. Ngunit paano niya mapapaamo ang isang haring ang puso ay kasing tigas ng bato? Ginhawa. Ang unang bagay na napansin ni Ginhawa sa mansyon ng mga Montesilangan ay ang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan na tulad ng sa kanyang Dapitapon Wellness Sanctuary. Isang katahimikang puno ng huni ng mga ibon, ng banayad na ihip ng hangin sa mga dahon ng kawayan,
ng buhay. Ang katahimikan dito ay mabigat, malamig at walang buhay. Tila ang bawat piraso ng mamahaling muebles, bawat makintab na sahig, at bawat malawak na pader ay sumisipsip ng anumang tunog, anumang init, anumang ginhawa. This way, Miss Alpas. Sinundan niya ang isang kasambahay na nakauniforme sa isang malawak na sala na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame. Sa labas, isang perpektong hardin na tila walang kahit isang tuyong dahon. Sa loob, ang lahat ay nasa kulay ng abo, itim at puti. Para siyang pumasok sa isang litrato na walang kulay. Magandang umaga po. Isang magiliw na boses ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking nakasuot din ng suit, mas bata at may mas maamong mukha kaysa kay Silakbo, ang lumapit sa kanya at inilahad ang kamay. Ako si Lius Andrade, pinsan ni Silakbo. Ako na po muna ang kakausap sa inyo habang hinihintay natin siya. Ginhawa Alpas, sagot niya. Tinanggap ang kamay nito. Ang palad nito ay mainit, kabaligtaran ng malamig na atmosfera ng bahay. Salamat sa pagtanggap sa akin. Ako dapat ang magpasalamat, sabi ni Lius. Ginagabayan siya papunta sa isang sofa. Matagal na kaming nag-aalala para sa kanya. Sinubukan na namin ang lahat ng espesyalista, pero walang makapagsabi kung ano talaga ang problema. Kaya, kahit medyo hindi kumbensyonal ang pamamaraan mo, we are willing to try anything. May sinseridad sa mga mata ni Lius, isang pag-aalala na tila totoo. Ang katawan ay may sariling talino. Mahinahong paliwanag ni Ginhawa. Minsan, kailangan lang nating matutong makinig. Tumango si Lius, tila sumasang-ayon. Mabutit na parito ka. Sandali lang, ikukuha kita ng maiinom. Bumalik ito pagkaraan ng ilang sandali. Dala ang isang tray na may 2 tasa. Ito, espesyal na herbal tea. Pampakalma. Uminom ka muna. Salamat, sabi ni Ginhawa, ngunit hindi niya ginalawang tasa. Sanay siyang damhin ang enerhiya ng anumang ipinapasok sa kanyang katawan. At mayroong kakaiba sa amoy ng tsaa, isang bagay na matapang at hindi pamilyar na nakatago sa ilalim ng amoy ng mansanilya. Sakto namang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Silakbo Montesilangan. Kung kahapon sa press conference ay isa siyang hari sa kanyang trono, ngayon, sa loob ng kanyang sariling teritoryo, para siyang isang leon. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, ang bawat tingin ay may hamon. So, the miracle worker has arrived. Sarkastikong sabi niya, hindi man lang siya tiningnan. Dumiretso ito sa bar at nagsali ng tubig. Let's get this over with. I have a board meeting in 2 hours. Tumayo si Ginhawa. Hindi ito isang bagay na minamadali, Mr. Montesilangan. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata nito nang walang mga kamera sa paligid. Mayroong pagod doon, isang malalim na pagod na hindi kayang itago ng mamahaling damit. At mayroon ding sakit. Huwag mo akong tawaging Mr. Montesilangan sa loob ng pamamahay ko. Utos nito. At huwag mo akong bigyan ng mga pilosopiya mo. You are here for one thing, to do your magic trick. Now, what do you need? Kandila? Bato? Buntot ng butiki? Hindi na tinag si Ginhawa sa pangiinsulto nito. Ang kailangan ko lang ay ang iyong kooperasyon at 10 minuto ng iyong oras. Isang halakhak ang kumawala kay Silakbo. 10 minuto? Ang mga doktor mula sa Germany ay gumugol ng 10 oras at wala silang nagawa. Anong magagawa mo sa 10 minuto? Maupo po kayo, sabi ni Ginhawa. Itinuturo ang isang upuan sa gitna ng silid. Nag-alinlangan si Silakbo. Tila nag-iisip kung susunod ba sa utos ng isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ngunit sa huli, umupo ito. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib.
Isang postura ng pagsuway. Si Leos ay tahimik na umupo sa isang sulok, nagmamasid. Gusto kong ipikit ninyo ang inyong mga mata. Simula ni Ginhawa. I don't close my eyes for anyone. Sagot ni Silakbo. Kung gayon, tumitig na lang po kayo sa isang punto sa sahig. Mahinahong sabi ni Ginhawa, hindi nagpapatinag. Ang mahalaga ay ang iyong atensyon ay nasa loob, hindi sa labas. Nagbuntong hininga si Silakbo, tila isang batang pinapagalitan, at sumunod. Ngayon, patuloy ni Ginhawa, ang gusto ko lang pong gawin ninyo ay huminga. Huminga ng malalim, gamit ang inyong tiyan. Hayaan ninyong pumasok ang hangin, at pagkatapos ay dahan-dahang pakawalan. Ginawa yon ni Silakbo, ngunit halatang pilit. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. I'm breathing. Now what? Hihintayin ba nating bumaba ang mga anghel? Huwag ninyong pilitin, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay parang isang bulong. Obserbahan nyo lang. Pakinggan nyo ang tunog ng hangin na pumapasok sa inyong ilong. Damhin nyo ang pag-angat at pagbaba ng inyong tiyan. Wala na kayong ibang gagawin kundi iyon. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng paghinga ni Silakbo. Sinusubukan na niya, ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanyang mga balikat. It's not working, iritableng sabi nito. Handa nang tumayo. Dahil lumalaban po kayo, sabi ni Ginhawa. Hindi niyo sinusubukang huminga. Sinusubukan niyong kontrolin ang paghinga. Magkaiba po iyon. Hayaan niyo lang ang katawan ninyo ang magdesisyon. Magtiwala po kayo sa kanya. Magtiwala? Muling tumawa si Silakbo. Ang katawan kong ito ang nagtaksil sa akin. Bakit ko ito pagkakatiwalaan? Hindi po ito nagtaksil, sagot ni Ginhawa. Nagsasalita po ito. Hindi niyo lang pinapakinggan. Isang bagay sa sinabi niya ang tila tumama kay Silakbo. Muli itong pumikit. Sa pagkakataong ito, mayroong pagbabago. Dahan-dahan, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mag-relax. Ang kanyang paghinga ay unti-unting lumalim, naging mas mabagal, mas may ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagkatapos ng ilang sandali, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Silakbo. Isang buntong hininga na tila nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At kasabay nito, isang halos hindi mapapansing pagbabago ang naganap sa kanyang mukha. Ang mahigpit na linya sa kanyang panga ay lumuwag. Ang kunot sa kanyang noo ay nabura. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang pagiging sarkastiko ay nawala. Ang natira ay purong pagtataka. Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, paliwanag ni Ginhawa, hinayaan niyong huminga ang inyong katawan ng walang paglaban. Ang naramdaman niyo ay isang maliit na piraso ng kapayapaan. Tumayo si Silakbo, hindi siya makapaniwala. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang bigat na palagi niyang daladala, ay gumaan, kahit sandali lang. Tiningnan niya si Ginhawa, hindi na bilang isang manloloko, kundi bilang isang misteryo na hindi niya maintindihan. Habang naghahanda ng umalis si Ginhawa, hinarang siya ni Leos sa may pintuan. Ang nangiti nito ay naroon pa rin, ngunit may kakaiba sa mga mata nito ngayon. Mag-iingat ka sa pinsan ko, bulong ni Leos. Isa siyang halimaw kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tumango si Ginhawa. Ngunit sa kanyang isipan, hindi ang babala ni Leos ang kanyang pinag-iisipan, kundi ang imahe ng aroganteng hari na, sa loob ng ilang segundo, ay nakaranas ng isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang pera. Isang sandali ng tunay na ginhawa. At alam niya, iyon pa lang ang simula. Isang hininga. Isang sandali ng kapayapaan. Ito ang mga unang butil ng pagtitiwala
na itinanim ni Ginhawa sa tigang na lupa ng puso ni Silakbo. Ngunit sapat na ba ito upang buwagin ang pader ng kayabangan na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili? Sa ilalim ng mga maskara ng kapangyarihan at galit, may mga lihim na matagal nang nakakubli, mga lihim na kayang maging lunas o lason. Silakbo. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Silakbo Montesilangan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang di pangkaraniwang pakiramdam. Gumaan ang kanyang pagtulog, ang una sa loob ng maraming buwan. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang silid. Tanaw ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan sa ibabaw ng syudad. Sinubukan niyang alalahanin ang sinabi ng babaeng yon. Huminga, obserbahan, magtiwala, kalokohan. Ngunit sa kabila ng pagdududa, ginawa niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang huminga. Inaasahan niyang walang mararamdaman, ngunit muli, naroon ang kakaibang pakiramdam ng pagluluwag sa kanyang dibdib. Isang maliit na espasyo kung saan ang sakit ay hindi makapasok. Hindi niya ito aaminin kanino man, lalo na kay Ginhawa. Ngunit merong kung anong nagsimulang magbago sa loob niya. Mamayang hapon, sa kanilang ikatlong sesyon, hindi na siya kasing suplado ng dati. Mas kaunti na ang kanyang mga sarkastikong komento. Tahimik na lamang siyang sumusunod sa mga instruksyon ni Ginhawa. Ngunit ngayon, iba ang ipinapagawa nito. Gusto kong alalahanin ninyo ang isang bagay na nagbigay sa inyo ng purong kaligayahan, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay mahinahon, gaya ng dati. Isang alaala kung saan naramdaman ninyong kayo ay ligtas at masaya. Walang pag-aalala, walang responsibilidad. Kumunot ang noo ni Silakbo. Para saan yan? Paano makakatulong ang pag-iisip ng nakaraan sa sakit na nararamdaman ko ngayon? Dahil ang katawan at isipan ay magkaugnay, paliwanag ni Ginhawa. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring manatili sa ating katawan bilang sakit. Ang pagbabalik tanaw sa kaligayahan ay isang paraan ng pagpapaalala sa ating katawan kung paano maging magaan. Isang hamak na gawain, ngunit pumayag si Silakbo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang maghanap sa kanyang alaala. Kaligayahan? Ano nga ba yun? Ang pagsasara ng isang malaking deal? Ang pagbili ng isang bagong sports car? Ang pagpapalago ng kanyang imperyo? Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng satisfaksyon ng pakiramdam ng tagumpay, ngunit hindi purong kaligayahan. At pagkatapos, isang imahe ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Isang hardin. Hindi kasing perpekto ng hardin niya ngayon, ngunit mas buhay. Puno ng mga rosas na iba't iba ang kulay. At sa gitna ng hardin, isang babaeng may mahabang buhok at ngiting kasing init ng araw, ang kanyang ina. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Narinig niya ang tawa ng kanyang ina, isang tunog na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahan, aking Silakbo, sabi ng tinig sa kanyang alaala. Ang tunay na ganda ay hindi nahuhuli, kundi pinagmamasdan. Naramdaman niya ang init ng yakap nito, ang amoy ng mga rosas sa damit nito. Sa sandaling iyon, sa loob ng kanyang isipan, siya ay ligtas, siya ay masaya. Mr. Montesilangan? Ang boses ni Ginhawa ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pagdilat niya ng mata, naramdaman niya ang isang bagay na basa sa kanyang pisngi. Isang luha. Agad niya itong pinunasan. Umaasang hindi ito nakita ni Ginhawa. Ngunit nakita niya. At sa mga mata nito, walang paghuhusga, tanging pag-unawa. Ang iyong ina? Mahinang tanong nito. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lius. Dala-dala ang karaniwang tray ng tsa.
Mukhang napakaganda ng sesyon ninyo, sabi ni Lius na may ngiti. Tamang-tama. Pinsan, oras na para sa iyong pampalakas na tsa. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Silakbo. Mamaya na, Lius. Pagod ako. Ang nangiti ni Lius ay bahagyang naglaho. Ngunit mabilis din itong bumalik. Sige, kung yan ang gusto mo. Ilalagay ko na lang dito. Maingat niyang inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. Ngunit sa kanyang pag-ikot, aksidente niyang natabig ang siko niya sa mesa dahilan upang matapon ang kaunting tsaa sa kwadernong gamit ni Ginhawa. Nako, pasensya na Miss Alpas. Sabi ni Lius, agad na kumukuha ng panyo. Ang clumsy ko naman. Ayos lang po, sabi ni Ginhawa habang pinupunasan ang kanyang mga tala na nabasa. Ngunit may kakaibang napansin si Silakbo. Ang paraan ng paggalaw ni Lius, masyadong sinadya. Umalis ka na, Lius. We're done for today. Utos ni Po Silakbo. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Lius ngunit sumunod din. Sige, magpahinga ka na, pinsan. Nang silang dalawa na lang ulit ni Ginhawa ang natira, isang kakaibang katahimikan ang namagitan. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Kahit kaunti. Siya ay... Simula ni Ginhawa, mahal na mahal ka niya. Hindi kailangang sabihin ni Ginhawa kung sino ang tinutukoy niya. Alam ni Silakbo. At ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Dahil ang alaala ng kaligayahan ay may kasamang alaala ng sakit. Ang sakit ng pagkawala sa kanya. Ang sakit ng panunood sa kanyang unti-unting panghihina. Sa isang sakit na hindi rin maintindihan ng mga doktor. Tulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Biglang bumalik ang galit. Anong alam mo? Sigaw niya. Itinutulak palayo ang kahinaan na kanyang naramdaman. Huwag kang magsalita na parang kilala mo siya. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Tumayo siya at tumalikod. Tapos na tayo para sa araw na ito. Umalis ka na. Hindi kumibo si Ginhawa. Kinuha lamang nito ang kanyang mga gamit at tahimik na naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at nagsalita. Ang puso ay hindi nakakalimot, Mr. Montesilangan. At hindi rin nakakalimot ang katawan. Pagkasara ng pinto, naiwan si Silakbo sa katahimikan ng malawak na silid. Ang init ng luha ay naroon pa rin sa kanyang pisngi. At ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang sa kanyang tagiliran. Ngayon, nasa kanyang dibdib na, gabi na. Hindi siya makatulog. Ang alaala ng kanyang ina ay paulit-ulit na bumabalik. Bumangon siya mula sa kama at nagtungo sa library, isang lugar na bihira na niyang puntahan. Doon, sa ibabaw ng fireplace, nakasabit ang isang malaking larawan. Ang huling fotografiya ng kanyang ina. Ang ngiti nito ay kasing liwanag pa rin ng dati. Nilapitan niya ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang malamig na canvas na para bang mahahawakan niyang muli ang init ng balat nito. Sa loob ng maraming taon, ibinaon niya ang lahat ng sakit. Itinuon niya ang kanyang sarili sa pagpapalago ng kanilang kumpanya, sa pagiging mas malakas, mas mayaman, para hindi na muling maramdaman ang parehong kawalan ng kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, bumigay ang lahat. Ina! Bulong niya sa madilim na silid. Ang kanyang boses ay basag. Tulungan niyo po ako. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 20 taon, ang haring si Silakbo Montesilangan ay umiyak. Ang isang luhang pumatak ay tanda ng pag-uumpisang paghilom. Ngunit sa palasyo ng mga kasinungalingan, ang bawat butas sa pader ay isang pagkakataon para sa lason na pumasok. Habang unti-unting bumubukas ang puso ni Silakbo, may isang anino na nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali upang sirain ang munting pag-asa. Sino ang tunay na kaaway?
Ang sakit na nasa loob o ang taong pinakamalapit sa iyo? Ginhawa. Sa sumunod na linggo, naramdaman ni Ginhawa ang pagbabago. Ang mga sesyon nila ni Silakbo ay naging mas tahimik, mas produktibo. Hindi na ito lumalaban. Mayroon ng antas ng pagtanggap kahit hindi ito aminin ng bilyonaryo. Ang kulay sa kanyang mukha ay nagsimulang bumalik. Ang kanyang paghinga ay mas malalim. May mga pagkakataon pa ngang nahuhuli niya itong nakangiti habang naglalakad sa hardin. Ang $1,000,000 na laro ay tila nalimutan na. Ang natira na lamang ay ang 2 tao, isang nagtuturo at isang natututo. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan sila ng isang sesyon ng meditation, biglang gumuho ang lahat. Nasa gitna ng paggabay si Ginhawa nang biglang napahawak si Silakbo sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Isang ungol ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. "Silakbo!" Sigaw ni Ginhawa, agad na lumapit. Nakatiklop ang katawan nito sa sakit. Ang kanyang paghinga ay hirap at mababaw. Ang lahat ng progreso nila sa loob ng 1 linggo ay biglang naglaho na parang bula. "Anong nangyayari?" tanong ni Lius na biglang pumasok sa silid. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba, pinsan?" Tawagin ang doktor. Hirap na sabi ni Silakbo. Bago ito tuluyang mawalan ng balanse. Nasalo siya ni Lius bago pa man siya bumagsak sa sahig. Napatayo lang si Ginhawa sa isang tabi. Pakiramdam niya ay walang silbi. Ang lahat ng kanyang intuition ay nagsasabing hindi ito normal. Ang paggaling ay hindi linear. May mga araw na mabuti, may mga araw na hindi. Ngunit ang pagbagsak na ito ay masyadong biglaan, masyadong malubha. Pagdating ng personal na doktor ni Silakbo, wala itong nakitang kakaiba. Exhaustion, sabi ng doktor. Masyadong na-stress ang katawan niya. Kailangan niya lang ng mas matinding gamot at pahinga. Matapos painumin ng gamot si Silakbo at ihatid sa kanyang silid, kinausap ni Lius si Ginhawa sa isang pribadong usapan. "Ginhawa," sabi ni Lius, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. "Pinapahalagahan ko ang ginagawa mo, ngunit hindi mo ba naiisip na baka ang iyong pamamaraan ay masyadong matindi para sa kanya? Baka lalo lang nitong pinapalabas ang sakit." Ang mga salita ay maingat na pinili, ngunit ang mensahe ay malinaw. Sinisisi siya nito. "Hindi," maring sagot ni Ginhawa. "Ang ginagawa namin ay nagpapalakas sa kanya, hindi nagpapahina." "Pero tingnan mo kung anong nangyari," giit ni Lius. 1 linggo siyang bumubuti, at ngayon, mas malala pa siya kaysa dati. Hindi kaya may side effects ang ginagawa mo na hindi natin alam? Ang pagdududa na itinanim ni Lius ay nagsimulang kumalat sa buong kabahayan. Ang mga kasambahay ay iba na ang tingin sa kanya. Maging ang doktor ay nagtaas ng kilay nang marinig ang tungkol sa kanyang wellness sessions. Bigla, siya na ang naging kontrabida. Sa loob ng 2 araw, hindi niya pinayagang makita si Silakbo. Si Lius ang nagbabantay dito. Tinitiyak na umiinom ito ng gamot at nagpapahinga ng maayos. Sa tuwing susubukan niyang pumasok, sinasabi ni Lius na natutulog pa ito o ayaw magpaistorbo. Sa 3 araw, hindi na nakatiis si Ginhawa. Dumiretso siya sa silid ni Silakbo at kumatok. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Naabutan niya si Silakbo na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Mas masahol pa ang itsura nito kaysa dati. Ang balat nito ay kulay abo at may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Umalis ka," sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. "Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap," sabi ni Ginhawa. Lumapit siya. "Hindi normal ang nangyayari sa'yo. May iba pang dahilan." "May ibang dahilan?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Silakbo.
Ngunit mahina ito at walang lakas. O baka naman, tama sila. Tama si Lius. Baka ang himala mo ay may kasamang kapalit. Baka ang pamamaraan mo ang mismong lason. Ang mga salita ay tumama kay Ginhawa na parang sampal. Ang mga pagdududa na itinanim ni Lius ay malinaw na nag-ugat na sa isipan ni Silakbo. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Lius, may dalang pamilyar na tasa sa isang maliit na tray. "Ginhawa, andito ka pala," sabi ni Lius. Ang nangiti ay nasa labi, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Kamusta na ang pakiramdam mo, pinsan? Dinalhan na kita ng paborito mong tsa. Pampainit ng katawan." Inabot ni Lius ang tasa kay Silakbo, na agad namang tinanggap ito at nagsimulang uminom. Habang umiinom si Silakbo, hindi inaalis ni Ginhawa ang kanyang mga mata dito. At doon niya napansin ang isang pattern na hindi niya nakita noon. Sa bawat sesyon nila, laging dumarating si Lius dala ang tsaa. Noong mga unang araw, kapag tinatanggihan ni Silakbo, tila mas mabilis itong gumagaling. Ngunit nitong mga nakaraang araw, nang magsimula na itong bumuti, mas naging madalas ang pag-inom nito ng tsaa. At ang pagbagsak nito, naganap ito pagkatapos nitong uminom ng isang buong tasa. Ngayon, habang pinapanood niya itong uminom, napansin niya ang isang bahagyang panginginig sa kamay nito na wala kanina. Ang kulay abo nitong balat ay tila mas naging maputla. Ang tsa. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Ang tsaa na iyan, biglang sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay may biglang diin. "Kailan pa ninyo iyan iniinom?" Nagkatinginan si Silakbo at Lius. "Matagal na," sagot ni Silakbo. "Bigay ito ni Lius. Isa itong special blend mula pa sa isang malayong probinsya. Pampalakas daw." "Huwag niyo na pong inumin iyan," sabi ni Ginhawa. Ang kanyang intuition ay sumisigaw. Natawa si Lius. "Miss Alpas, nag-aalala ka ba sa kompetisyon? Huwag kang mag-alala. Mas naniniwala pa rin siya sa'yo kaysa sa tsaa ko." Ang tono ay nagbibiro, ngunit ang mga mata ay nanunuya. Ngunit si Ginhawa ay nakatingin lamang kay Silakbo. "May hinala ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. "Sa tingin ko, hindi iyan nakakatulong. Sa tingin ko, iyan ang nagpapalala sa inyo." Ibinaba ni Silakbo ang tasa nang may malakas na kalabog sa bedside table. Ang kanyang mga mata, na kanina'y pagod, ngayon ay nag-aapoy sa galit. "Ano ang gusto mong palabasin?" Galit na tanong niya. "Nanilalason ako ng sarili kong pinsan? Ang nag-iisang tao na nanatili sa tabi ko? Ganoon ka ba kadesperada na maghanap ng masisisi sa iyong pagkabigo?" "Hindi ito pagkabigo," giit ni Ginhawa. "Gumagaling ka na. At bigla itong nangyari. Kailangan mo lang akong pakinggan. Pakinggan ka." Tumayo si Silakbo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at sakit. "Pinakinggan kita. Nagtiwala ako. At tingnan mo kung nasaan ako ngayon. Mas masahol pa ako kaysa dati. At ngayon, ang taong nag-aalaga sa akin ang pinagbibintangan mo?" Lumapit si Lius at inalalayan si Silakbo. "Tama na, pinsan. Nagpapagaling ka pa. Miss Alpas, siguro mas mabuting umalis ka na muna. Hayaan mo muna siyang magpahinga." Tumingin si Ginhawa mula sa nag-aalalang mukha ni Lius patungo sa nag-aapoy na mga mata ni Silakbo. Walang sino man ang maniniwala sa kanya. Wala siyang ebidensya. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang pakiramdam. Isang bagay na hindi nauunawaan ng mundo ni Silakbo. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya. "Silakbo, pakiusap." Ngunit pinutol siya nito. Ang boses nito ay malamig, puno ng lason na mas masakit pa kaysa sa anumang sakit sa katawan. "Huwag mong ibaling sa iba ang kabiguan mo. Baka ikaw pa ang may masamang balak sa akin."
Ang mga salitang yon ay tumatak sa hangin. Isang paratang na napakasakit, napakabigat. Tumingin si Ginhawa sa mga mata ng lalaking nagsimula na niyang paniwalaan na may pag-asa pa, at ang nakita niya roon ay isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa kanyang pag-alis, narinig niya ang boses ni Lius sa likuran. "Hayaan mo na siya, pinsan. Uminom ka pa ng tsaa. Magiging maayos din ang lahat." At sa pagsara ng pinto, alam ni Ginhawa na hindi na ito isang laro tungkol sa pera o reputasyon. Isa na itong laban para sa buhay ni Silakbo. Sa gitna ng unos, madalas tayong napapakapit sa anumang bagay na ating nakikita, kahit pa ito'y isang kasinungalingan. At sa panahong ang pagdududa ang siyang nagahari, ang katotohanan ay madaling malunod sa dilim. Ngunit paano kung sa pinakamadilim na sandali, isang hindi inaasahang kislap ng damdamin ang siyang magiging tanglaw? Ang isang halik ba ay sapat na para ibalik ang nawalang tiwala? Ang ulan sa labas ay tila isang salamin ng bagyo sa loob ni Silakbo. 2 araw na ang nakalipas mula nang paalisin niya si Ginhawa. 2 araw ng walang tigil na sakit, ng mga gamot na tila tubig na lang ang epekto, at ng tsaa ni Lius na nagbibigay lamang ng panandaliang ginhawa bago siya muling lamunin ng mas matinding kirot. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang paghampas ng hangin at ulan sa mga puno sa kanyang hardin. Galit siya. Galit siya sa kanyang katawan. Galit siya sa mga doktor. Galit siya kay Ginhawa sa pagbibigay sa kanya ng 1 linggong huwad na pag-asa. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang bagay na hindi niya maamin: takot at pangungulila. Hinahanap-hanap niya ang katahimikan na dala ni Ginhawa. Ang mahinahon nitong boses. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parabang hindi siya isang bilyonaryo o isang pasyente, kundi isang tao lamang. "Pinsan." Pumasok si Lius sa silid. May dalang kumot. "Lalamig ka dyan. Halika na't magpahinga." "Ayoko." Matigas na sagot ni Silakbo. "Gusto kong mapag-isa." "Silakbo? Nag-aalala lang ako." "Sinabi kong iwan mo ako." Sigaw niya, isang dagundong na mas malakas pa sa kulog sa labas. Natigilan si Lius, pagkatapos ay dahan-dahang tumango at lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Silakbo sa dilim, kasama lamang ang kanyang sakit. Humiga siya sa kama, iniinda ang bawat paggalaw. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay kumakalat na. Tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang lamang loob. Pumikit siya ng mariin. Sinusubukang labanan ito, ngunit lalo lang itong tumitindi. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang boses ang pumasok sa kanyang isipan. "Huwag mong labanan. Pakinggan mo lang." Ang boses ni Ginhawa. Sa desperasyon, sinubukan niyang gawin ang itinuro nito. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na dalhin ang kanyang atensyon sa kanyang paghinga, palayo sa sakit. Ngunit hindi niya kaya. Masyado nang malakas ang kalaban. Nang malapit na siyang sumuko, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. "Lius," sinabi ko nang, ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Lius ang pumasok. Si Ginhawa. Basa ang kanyang buhok at damit. Tila sumuong ito sa bagyo para lamang makarating doon. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang panunumbat. Tanging dalisay na pag-aalala. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Silakbo. Ang kanyang boses ay garalgal. "Pinaalis na kita." "Alam ko," sagot nito, lumalapit sa kama. "Ngunit hindi kita maaaring iwan ng ganito. Wala ka nang magagawa," sabi ni Silakbo, napapikit sa isa na namang atake ng sakit. Hindi na nagsalita si Ginhawa.
Umupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na ganoon. Siya, nakikipagbuno sa sakit, at si Ginhawa, tahimik na nakabantay sa tabi niya. "Huminga ka, kasabay ko," bulong ni Ginhawa, at nagsimula itong huminga ng malalim at mabagal. Ang ritmo ng paghinga nito ay parang isang musika sa magulong silid. Sinubukan itong sabayan ni Silakbo. Sa una ay hirap siya, ngunit unti-unti, ang kanyang paghinga ay nagsimulang sumunod sa kanya. Hindi nawala ang sakit, ngunit sa gitna ng unos sa kanyang katawan, ang paghinga ni Ginhawa ay naging isang angkla, isang bagay na mapangahawakan niya. Maya-maya, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang noo. Ang kamay ni Ginhawa. Hindi ito malamig, hindi rin mainit. Payapa lang. Ang simpleng pagdampi na yon ay tila nagpadala ng isang alon ng katahimikan sa kanyang buong sistema. Ang sakit ay unti-unting humupa mula sa isang nagngangalit na apoy. Ito ay naging parang mga baga na lamang. Idinilat ni Silakbo ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kanya si Ginhawa. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakikita niya ang bawat butil ng tubig ulan sa buhok nito, ang pagod sa mga mata nito, at ang isang bagay pa, isang emosyon na hindi niya pinangalanan. "Bakit?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. "Bakit ka bumalik matapos kitang saktan?" "Dahil ang pagpapagaling ay hindi tungkol sa pagiging tama," sagot ni Ginhawa. "Ito ay tungkol sa pagiging naroroon." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Silakbo ay gumuho. Ang galit, ang pagdududa, ang kayabangan, lahat ay natunaw sa harap ng dalisay na habag na nakikita niya sa mga mata ng babae. Ang babaeng pinaratangan niya, sinigawan at pinalayas, ay bumalik sa gitna ng bagyo para samahan siya sa kanyang pinakamadilim na oras. Isang emosyon na mas malakas pa sa sakit ang bumugso sa kanyang dibdib. Isang halo ng pasasalamat, pagsisisi, at isang matinding pangangailangan na hindi niya maintindihan. Gamit ang natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang batok nito. Hinila niya ito palapit. At sa gitna ng unos sa labas at sa loob niya, hinalikan niya si Ginhawa Alpas. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng desperasyon. Isang halik na nagsasabing, "Patawad, salamat, at huwag mo akong iwan." Naramdaman niya ang pagkabigla ni Ginhawa, ngunit hindi ito lumayo. Sa halip, naramdaman niya ang dahan-dahan nitong pagtugon, isang pagsuko sa emosyong namamagitan sa kanila. Sa labas ng silid, sa isang siwang sa bahagyang nakabukas na pinto, isang anino ang nakatayo. Si Lius. Nakita niya ang lahat. At sa dilim, habang ang kulog ay muling dumagundong, isang malamig, mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagbago. At alam niyang kailangan na niyang tapusin ito. Isang halik na sumira sa lahat ng pader. Isang sandali ng kahinaan na nagbukas ng pinto sa pag-asa. Ngunit ang liwanag na ito ay siya ring nagtulak sa anino upang gumawa ng kanyang huling, pinakamapanganib na galaw. Kapag ang tiwala ay muling nabuo, ito ang pinakamatamis na target para sa isang taksil. Gaano kadaling sirain ang isang pusong nagsisimula pa lamang maghilom? Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay may dalang kakaibang kapayapaan. Nang magising si Ginhawa sa guest room kung saan siya pinatuloy, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang halik. Ang init, ang desperasyon, ang hindi inaasahang koneksyon na namuo sa gitna ng unos. Mayroong isang bagay na nagbago sa pagitan nila ni Silakbo. Isang bagay na mas malalim pa sa relasyon ng isang pasyente at ng kanyang manggagamot. Nag-aalala siya, natatakot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong isang maliit na usbong ng kilig at pag-asa. Pagbaba niya, naabutan niya si Silakbo sa hardin.
Nakatayo ito roon, nakatingin sa mga bulaklak na basa pa ng ulan. Sa unang pagkakataon, hindi ito mukhang isang hari o isang pasyente. Mukha lang siyang isang lalaki na naghahanap ng kapayapaan. "Magandang umaga," bati ni Ginhawa. Lumalapit. Humarap ito sa kanya. Wala na ang galit sa mga mata nito. Ang natira ay isang halo ng hiya at isang bagay na mas malambot. "Magandang umaga. Salamat. Para sa kagabi." "Walang anuman," sagot niya. Naglakad sila sa hardin ng walang imikan. Ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay komportable. Tila ang bagyo kagabi ay hindi lamang naglinis ng hangin, kundi pati na rin ng mga pader sa pagitan nila. "Ginhawa," sabi ni Silakbo. Huminto sila sa tapat ng isang hanay ng mga puting rosas. "Tungkol sa sinabi mo, tungkol sa tsa. Naisip ko iyon buong gabi. Siguro ay tama ka. Ang pag-amin na yon ay mas malaking hakbang kaysa sa alinmang ehersisyo sa paghinga. Ito ay isang pag-amin ng pagtitiwala. Kailangan nating mag-ingat," sabi ni Ginhawa. "Kung tama ang hinala ko, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin." Tumango si Silakbo. "Kakausapin ko si Lius, pero gagawin ko yon ng maingat." Sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Ginhawa na may pag-asa, na marahil magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Pagbalik nila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ni Lius. Ang ngiti nito ay mas malapad kaysa dati, ngunit ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. "Pinsan, Ginhawa, mabutit gising na kayo," masayang bati nito. "May mahalaga lang akong kailangang ipakita sa iyo, Silakbo. Sa iyong opisina, it's urgent." Nagkatinginan si Ginhawa at Silakbo. Tumango si Silakbo kay Ginhawa, isang senyas na nagsasabing, "Ako nang bahala." Sumunod ito kay Lius patungo sa library na nagsisilbing opisina nito. Naiwan si Ginhawa sa sala. May masama siyang kutob, isang pakiramdam na ang kapayapaan kanina ay ang katahimikan bago ang isa pang mas malakas na bagyo. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Silakbo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang maskarang gawa sa bato. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang galit na mas matindi pa kaysa sa lahat ng galit na nakita ni Ginhawa noon. Sa likod niya, si Lius ay may ngiti ng isang nagwagi. "Silakbo, anong nangyari?" tanong ni Ginhawa. Tumatayo. Hindi ito sumagot. Naglakad ito patungo sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto ito sa kanyang harapan at itinapon sa paanan niya ang isang brown folder. Kumalat ang mga laman nito sa sahig, mga litrato, mga bank statement. Kinuha ni Ginhawa ang isang litrato. Siya iyon, nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang coffee shop. Ang lalaki, si Mr. Velasco, ang pinakamalaking karibal ni Silakbo sa negosyo. Ang hindi nakikita sa litrato ay nagkataon lang silang nagkita at ang pinag-usapan nila ay ang pag-aalok ni Ginhawa ng wellness seminar sa kumpanya nito, isang bagay na ginagawa niya para mabuhay. Sunod niyang kinuha ang isang bank statement, nakapangalan sa kanya, at mayroong isang deposito na nagkakahalaga ng $250,000 na may nakasulat na down payment, S. Velasco. Isang pekeng dokumento, isang napakagaling na pagkagawa. "I explain mo yan," sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Hindi ito totoo," nauutal na sabi ni Ginhawa. Nanginginig ang mga kamay. "Isang patibong ito, Silakbo. Hindi ko." "Patibong?" Sumabat si Lius mula sa likuran. "Nakita mismo ng mga investigador ko ang pakikipagkita mo sa kanya, Ginhawa. At ang perang iyan, pumasok sa account mo 2 araw bago ka pumunta sa press conference. Isang kasinungalingan
Sigaw ni Ginhawa, tumingin siya kay Silakbo, nagmamakaawa. Silakbo, maniwala ka sa akin. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na ang lalaki sa hardin kanina. Ito ay ang hari na muling isinuot ang kanyang baluti ng kawalan ng tiwala. At ito pa, sabi ni Silakbo, kinuha ang bag ni Ginhawa mula sa sofa at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Sa gitna ng kanyang mga gamit, isang pitaka, suklay, isang libro, isang maliit na bote ng gamot ang gumulong. Kakaiba ito. Gawa sa maitim na salamin at walang etiketa. Ano ito? Tanong ni Silakbo. Pinulot ito. Hindi akin yan. Sabi ni Ginhawa. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Hindi pa niya nakita ang boteng iyon sa buong buhay niya. Talaga? Sabi ni Lius, lumalapit. Dahil ayon sa laboratorio, ang laman niyan ay isang purong extract ng beratrum, isang halamang gamot na sa maliit na dosis ay nakakapagpaginhawa. Ngunit sa patuloy na paggamit ay nagiging isang mabagal at hindi matukoy na lason. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Ginhawa. Ang tsaa, ang pagbagsak ni Silakbo, ang boteng ito. Ito ay isang perpektong patibong at siya ang nasa gitna. Tumingin si Silakbo mula sa bote, patungo sa mga litrato at pabalik sa kanya. Ang pag-asa sa mga mata nito kanina ay naging purong kapaitan. Ang halik kagabi ay naging isang alaala ng kataksilan. Kaya pala, bulong ni Silakbo, ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Ginhawa. Ang iyong pag-aalala, ang iyong pagpapagaling. Isang palabas lang pala ang lahat. Isang paraan para makuha ang tiwala ko bago mo ako tuluyang pabagsakin. Hindi, Silakbo. Pakiusap. Pakinggan mo ako. Umalis ka. Ang sigaw ay isang pagsabog. Isang pagsabog ng nasaktang puso, ng nawasak na tiwala, ng matinding galit. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Isa kang manloloko. Tumalikod ito. Hindi na kayang tingnan ang mukha niya. Ang huling nakita ni Ginhawa ay ang kanyang mga balikat na nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagtataksil na nararamdaman nito. Nakatayo lang si Ginhawa, hindi makagalaw, habang ang mga piraso ng patibong ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lalaking nagsimula na niyang mahalin ay kinasusuklaman siya ngayon. At sa likod ng lahat, nakita niya si Lius na nagbibigay sa kanya ng isang huling, malamig at matagumpay na tingin bago lumapit kay Silakbo para damayan ito. Wala nang natira. Wala nang dapat ipaglaban. Sa gitna ng malamig at tahimik na mansyon, si Ginhawa Alpas ay natalo. Sabi nila, ang pinakamadilim na oras ay bago mag-umaga. Sa isang iglap, ang pag-asa ay naging abo, ang tiwala ay naging lason, at ang pag-ibig ay naging galit. Para kay Ginhawa, tapos na ang laban. Ngunit paano kung ang mismong pagkatalo ang siyang magbibigay daan sa katotohanan? Sa isang lugar na tinatawag na dapit hapon, ang paglubog ng araw ay hindi katapusan, kundi isang pangako ng bagong umaga. Ang paglalakbay pabalik sa Dapit Hapon Wellness Sanctuary ay malabo sa isipan ni Ginhawa. Para siyang isang multo na naglalakad sa sarili niyang buhay. Ang mga salita ni Silakbo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang matalim na kutsilyo sa kanyang puso. Isa kang manloloko. Pagdating niya sa kanyang maliit na santuaryo, ang payapang hardin at ang amoy ng mga halamang gamot na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Gumuho ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng kanyang sariling paraiso, umiyak siya. Umiyak siya para sa nawalang tiwala, para sa nasirang puso, at para sa lalaking alam niyang nasa panganib pa rin. Ngunit si Ginhawa Alpas ay hindi isang taong kayang manatili sa kadiliman ng matagal.
Pagkatapos ng isang araw ng pagluluksa, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang paninisi ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung hindi maniniwala sa kanya ang mundo, kung gayon siya mismo ang hahanap ng katotohanan. Umupo siya sa kanyang meditation spot sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang alalahanin ang lahat. Hindi gamit ang kanyang isip na puno ng sakit at galit, kundi gamit ang kanyang intuisyon, ang kanyang pakiramdam. Ang mga imahe ay dumaan na parang pelikula. Ang bawat pagbisita niya sa mansyon, ang bawat pag-uusap, bawat kilos, ang tsa. Iyon ang sentro ng lahat. Naalala niya ang amoy nito noong unang araw, isang bagay na matapang sa ilalim ng mansanilya. Naalala niya ang aksidenteng pagkatapon nito sa kanyang kwaderno. Hindi iyon aksidente. Sinusubukan ni Lius na itago ang isang bagay, ang amoy. Tumayo siya at pumasok sa kanyang maliit na silid-aklatan na puno ng mga libro tungkol sa mga halaman at herbal medicine. Sinimulan niyang hanapin ang mga halaman na may katulad na epekto sa sinabi ni Lius. Isang laso na mabagal at mahirap matukoy. Veratrum. Binuklat niya ang libro. Naroon ang lahat ng sintomas. Pagkahilo, pananakit ng tiyan, panghihina ng kalamnan, mabagal na tibok ng puso. Lahat ay tumutugma sa mga sintomas ni Silakbo, lalo na sa mga araw na ito'y malubha. Ang halaman ay karaniwang ginagamit sa maliliit na dosis para sa alta presyon, ngunit sa patuloy na pag-inom, ito ay nakamamatay. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang makausap ang isang taong mas nakakaalam. POV, Silakbo. Ang mansyon ay naging isang kulungan. Mula nang umalis si Ginhawa, bumalik si Silakbo sa dati. O mas malala pa, ang sakit ay palagian. Ang galit ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang pagtayo. Ang pagtataksil na naramdaman niya ay isang lason na mas mabisa pa kaysa sa sakit sa kanyang katawan. Uminom ka pa, pinsan, sabi ni Lius. Inaabutan siya ng isa na namang tasa ng tsaa. Makakatulong ito. Kinuha ito ni Silakbo at ininom ng walang gana. Ngunit sa pagkakataong ito, habang iniinom niya ito, isang alaala ang bumalik. Ang boses ni Ginhawa. May hinala ako. Sa tingin ko, iyan ang nagpapalala sa inyo. Itinaboy niya ang isipan, isa siyang manloloko. Ngunit bakit bumalik ito sa gitna ng bagyo? Bakit mananatili ito sa tabi niya kung ang plano pala nito ay saktan siya? Walang tugma. Bigla, nasamid siya at napaubo. Isinuka ang kaunting tsaa sa sahig. Ngunit sa kanyang pagsuka, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin dati. May maliliit. Halos hindi makitang piraso ng dahon sa likido. Hindi ito mukhang ordinaryong tsaa. Ayos ka lang? Tanong ni Lius, may pag-aalala. Ayos lang, sagot ni Silakbo. Ngunit sa unang pagkakataon, isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan laban kay Lius. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang personal assistant, si Rona, isang babaeng matagal nang naninilbihan sa kanyang pamilya. Rona, sabi niya sa telepono, tinitiyak na walang nakikinig. May ipapagawa ako sa'yo at gusto kong maging sikreto ito, kahit kay Lius. Ano po iyon, sir? Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol kay Ginhawa Alpas. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang wellness center, ang kanyang bank accounts. At gusto ko ring malaman kung saan kumukuha si Lius ng tsaa na palagi niyang pinapainom sa akin. POV, Ginhawa. Kinabukasan, naglakbay si Ginhawa sa isang liblib na bayan sa paanan ng isang bundok. Doon nakatira si Apoluning, isang matandang manggagamot na guro ng kanyang yumaong lola. Ipinakita niya ang isang tuyong dahon na nakuha niya mula sa nabasang pahina ng kanyang kwaderno.
Ang tanging pisikal na ebidensya na mayroon siya. Tinitigan ito ni Apoluning, inamoy, at pagkatapos ay tumingin kay Ginhawa. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan at lungkot. Ito ay ang dahon ng taksil, sabi ng matanda. Ang beratrum, gaya ng tawag ng iba, magaling na gamot sa kamay ng maingat, ngunit isang sandata sa kamay ng isang taong may maitim na hangarin. Sino ang binibigyan nito? Aking apo. Isang taong mahalaga, sagot ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung gayon, kailangan mong magmadali, sabi ni Apoluning. Dahil ang lason na ito, kapag naipon sa katawan, ay hindi na kayang alisin ng kahit anong gamot. Habang pabalik na si Ginhawa, isang sobre ang naghihintay sa kanya sa kanyang santuwaryo. Isa itong imbitasyon, isang imbitasyon para sa ika-80 anibersaryo ng Montesilangan Prime Holdings. Gaganapin ito sa Makalawa at sa imbitasyon naman nakasulat, sa gabing ito, isang mahalagang anunsyo ang magaganap tungkol sa hinaharap na pamumuno ng kumpanya. Alam na niya, ito na ang huling galaw ni Lius. Ito na ang gabi kung saan aagawin nito ang lahat mula kay Silakbo. At ito na rin ang kanyang huli at nag-iisang pagkakataon. POV, Silakbo. Gabi bago ang anibersaryo, tumawag si Rona. Ang boses nito sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Sir, simula nito. Anong nalaman mo, Rona? Sabihin mo sa akin. Utos ni Silakbo. Sir, malinis po ang record ni Miss Alpas. Ang kanyang wellness center ay halos malugi na at ang bank account na ipinakita ni Mr. Andrade. Peke po iyon. Walang ganoong kalaking perang pumasok sa tunay niyang account. Napahawak si Silakbo sa kanyang dibdib. Isang kirot ang naramdaman niya, ngunit hindi ito pisikal. At ang tsaa, Rona? Nag-alinlangan ng assistant. Sir, ang supplier po ng tsaa. Natuntun ko po. Ito ay isang specialty shop na pagmamay-ari ng isang kumpanyang konektado po kay Mr. Andrade. At ang binibili niya, hindi po ito ordinaryong tsaa. Ito po ay isang kontroladong halaman na nangangailangan ng lisensya para bilhin. Nabitawan ni Silakbo ang telepono. Lahat ay bumalik. Ang mga babala ni Ginhawa, ang pag-aalala ni Lius na tila sobra-sobra, ang perpektong patibong. Nilason siya. Nilason siya ng taong itinuring niyang kapatid. At itinaboy niya ang nag-iisang taong sumubok na iligtas siya. Sir, totoo po ang lahat. Si Mr. Andrade, ang boses ni Rona mula sa telepono ay tila nanggagaling sa malayo. Ang tanging naririnig ni Silakbo ay ang malakas na kabog ng kanyang puso na puno ng pagsisisi at ang imahe ng mukha ni Ginhawa, ang mukha na puno ng sakit at pagkalito bago niya ito palayasin. Bukas ang gabi ng pagtatanghal ni Lius at alam ni Silakbo, kailangan niyang makabawi, kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kahit ito pa ang maging huling bagay na kanyang gagawin. Ang gabi ng pagdiriwang ay madalas na gabi rin ng paghuhukom. Sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw at sa harap ng matataas na tao sa lipunan, ang pinakatatagong mga lihim ay handa ng sumabog. Isang hari na pinahina ng lason at pagsisisi. Isang taksil na handa ng angkinin ng trono. At isang babaeng may daladalang katotohanan. Sa huling pagkakataon, magtatagpo ang kanilang mga landas. At sa gabing ito, isang hari ang luluhod. Nakatayo si Silakbo sa gilid ng grand ballroom ng Tore ng Hiraya, nakamasid sa dagat ng mga mukha. Ang bawat ngiti, bawat bati, bawat tapik sa kanyang balikat ay parang isang kasinungalingan. Sa paningin nila, siya pa rin ang makapangyarihang si Silakbo Montesilangan. Ngunit sa loob, isa siyang guhong naghihintay na tuluyang bumagsak. Pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Kahit ang bawat hibla ng kanyang kalamnan
ay sumisigaw sa sakit at panghihina. Hindi ito ang sakit na dulot ng lason. Ito ay ang sakit ng katotohanan. Sa entablado, nagsasalita si Lius. Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa at pekeng pagpapakumbaba. At sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko ang dedikasyon at sakripisyo ng aking pinsan, si Silakbo Montesilangan, sabi ni Lius sa mikropono. Ang lahat ay pumalakpak. Ngunit dumadating ang panahon na kailangan ng ipasa ang tanglaw dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan na pagdesisyonan ng board. Sa basbas na rin niya na ako na ang pansamantalang mamumuno bilang bagong CEO ng Montesilangan Prime Holdings. Isang kasinungalingan. Walang basbas. Ito ay isang kudeta na binalot sa magagandang salita. Napatingin si Silakbo sa paligid. Ang mga miyembro ng board ay umiiwas ng tingin. Takot sila. Biktima rin sila ng mga paninira at pagbabanta ni Lius. Habang nagpapatuloy si Lius sa kanyang talumpati, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at pumasok si ginhawa. Simple lang ang kanyang suot. Isang puting bestida na tila kumikinang sa gitna ng karamihan na nakaitim na suit at magagarang gown. Ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang lahat ng mga mata ay napabaling sa kanya. Naglakad siya ng may determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa entablado. Hindi kay Silakbo, kundi kay Lius. Natigilan si Lius sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang nanggiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at galit. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Guards! Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, itinaas ni Silakbo ang kanyang kamay. Hayaan niyo siya. Ang utos, kahit mahina, ay mayroon pa ring bigat. Tumigil ang mga gwardiya. Nagpatuloy si ginhawa sa paglakad hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lamang niyang inilapag sa sahig ang isang bagay na dala niya. Isang simpleng tasa at platito na porselana. Ang parehong tasa na laging ginagamit ni Lius. Ang simbolismo ay malinaw at nakakakilabot. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lius. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Isa na namang palabas? Ang tsaang iyan, nagsalita si ginhawa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw. Naririnig sa buong silid na natahimik. Ang tsaang iyan na araw-araw mong ipinapainom kay Silakbo. Hindi iyan ordinaryong tsaa, hindi ba, Mr. Andrade? Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot ni Lius. Tumatawa ng pilit. Nababaliw na yata ang babaeng ito. Ngunit si ginhawa ay hindi natinag. Ang tawag dito ay veratrum, isang lason na unti-unting pinahihina ang katawan, na nagdudulot ng sakit na hindi kayang tukuyin ng sinumang doktor. Isang perpektong sandata para sa isang taong gustong magmukhang tagapagligtas habang siya pala ang pumapatay. Nagsimula ang bulungan sa mga manonood. Ang mukha ni Lius ay nagsimulang mamutla. Isang kasinungalingan. Wala kang pruweba. Sigaw ni Lius. Wala nga ba? Sa pagkakataong yon, si Silakbo na ang nagsalita. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Tumayo siya sa tabi ni ginhawa. Kaharap ang kanyang pinsan. Ang pruweba? Sabi ni Silakbo, ay nasa dugo ko na unti-unti mong nilason. Ang pruweba ay nasa mga pekeng dokumento na ginamit mo para sirain ang isang inosenteng tao. At ang pruweba? Lius. Itinaas ni Silakbo ang isang telepono at isang recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang pag-uusap ni Lius at ng kanyang supplier ng lason na lihim na nai-record ni Rona. Ang lahat ay nabunyag. Ang mukha ni Lius ay nagbago mula sa pagkukunwari patungo sa purong sindak. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang na siya ng mga pulis na tahimik na pumasok sa silid. Habang kinukuha si Lius, ang ballroom ay napuno ng kaguluhan. Ngunit para kay Silakbo, wala na siyang ibang nakikita
kundi ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Ang babaeng bumalik para sa kanya, kahit matapos niya itong saktan ng husto. Nang tumahimik na ang lahat at ang mga mata ay nasa kanila, humarap si Silakbo kay Ginhawa. Ang kayabangan, ang galit, ang kapangyarihan, lahat ay nawala. Ang natira na lamang ay isang lalaking hubad sa kanyang pagsisisi. At doon, sa harap ng lahat ng kanyang mga empleyado, mga kasosyo sa negosyo, at ng buong alta sosyedad, dahan-dahang iniyuko ni Silakbo Montesilangan ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa paanan ni Ginhawa. Ang bulungan ay naging isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang hindi para sa sakit, kundi para sa hiya at pagsisisi. "Patawarin mo ako, Ginhawa," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng emosyon. "Hindi dahil sa sakit ko, kundi dahil sinaktan ko ang puso mo. Hindi ko pinakinggan ang katotohanan dahil mas pinili kong pakinggan ang aking kayabangan. Patawarin mo ako." Ang hari ay nakaluhod, hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi bilang tanda ng tunay na pagsuko. Isang pagsuko sa katotohanan, sa pagpapakumbaba at sa pag-ibig. Hindi nagsalita si Ginhawa. Dahan-dahan din siyang lumuhod hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. "Tumayo ka, Silakbo," bulong niya. At sa kanyang mga mata, nakita ni Silakbo ang isang bagay na mas makapangyarihan pa sa anumang gamot o kayamanan. Nakita niya ang pagpapatawad. Dahan-dahan siyang tumayo. Inalalaya ni Ginhawa. Magkahawak ang kanilang mga kamay at sa harap ng lahat, alam nilang pareho. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng tunay na paghilom. At dito po nagtatapos ang kwento nila Ginhawa at Silakbo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kalusugan ay hindi lamang nasa katawan, kundi nasa kakayahang magpatawad at magtiwala. At ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang salapi, kundi ang isang pusong marunong makinig at magmahal. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating serye. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salita. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong aral ang inyong napulot sa kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa ko po ang lahat ng yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, I share, para marinig din ng inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.